Hi! Nakakapagod. Naglakad ako from South Mall hanggang village namin. Tapos, naglakad din ako sa loob ng South Mall. Nakakapagod. Iba na talaga ang medyo nagtatanders na. Ayun, may white hair na ako. Sa ano ba? Kahapon, may napanood ako sa TikTok. Ang title niya is My Horror Bus Story. So, etong girl na to, nagkikwento siya about yung indecent experience niya sa loob ng bus. Tapos naalala ko, nung college ako, meron akong klase na Thursday. Tapos isang subject lang siya. Tapos ang oras niya is 7:30 to 8:30. Isang klase lang yun. So, minsan pumapasok ako ng mga 6. Kasi pag umalis ako ng 7, di ako kaabot sa school. So, because of that one subject, syempre uuwi ako 8:30. Sa mga hindi pa nakakaalam, and feeling ko naman, di nyo alam, Fine Arts graduate po ako. Philippine Women's University. Nung time ko, ako lang ang babae sa kurso na kinuha ko. Isa po akong painting major. Tapos puro lalaki pa yung mga kaklase ko. Lalaki at isang bading. Si Patrick. Although si Patrick, alam ko advertising siya. Pero may mga times na nasa klase namin siya. For I don't know why. Hindi ko alam kung dahil because of the class or because of me. So, may isang time na pag-usapan lang namin kasi tinanong ako ng kaklase ko. Sabi niya, Sel, pag umuwi ka ng late, wala ka bang anything to defend you? Kasi meron kaming kaklase na babae na nabalitaan nila na parang she was harassed in the bus. So parang naisip nila sa akin na ako ba raw, ano ba raw ang pwede kong gamitin to defend myself. So sabi ko, minsan kasi umuwi ako na may T-square na dala. So sabi ko, minsan yun. Enough na yun. So, etong mga kaklase ko, ginawan nila ako ng pencil na sobrang tulis. Tapos, binigay niya sa akin yun. Tapos yung isa kong kaklase pa, ginawan niya ako ng, ang katawan niya, pencil, pero yung pinaka patusok niya, yung pantusok sa ice pick. Sabi niya, para daw, hindi halata na, weapon. Tapos si Patrick, bilang humirit siya. Sabi niya, Sel, bumili ka ng ganito. Si Patrick po kasi, ang ruta niya, mas madalas, maraming hold-upper, maraming pickpocket, gano'n. So, ang weapon niya, nasa loob ng bag niya. Isa po itong mousetrap. Alam niyo pa yung mousetrap sa Tom and Jerry? Yung mousetrap na gano'n, yung pag nakalabit mo, may ipit ka. Ganon po yung mousetrap sa bag niya. Tapos kinikwento niya sa amin, nung una daw naiipit pa siya. Tapos nung nasanay na siya, parang hindi na siya nagugulat. Hindi na siya nasasaktan kasi parang nina-anticipate na niya na yun ang mangyayari. Tapos eventually, kaya na niya ipasok yung kamay niya sa loob ng bag na hindi naglo-loose yung trap. Kasi one time, naalala ko, humiram ako sa kanya ng pencil. Tapos nagpanic siya kasi nga may mousetrap siya sa loob ng bag niya. So nag-worry siya na baka maipit ako. Tapos tawang-tawa lang kami sa kanya. Actual mousetrap talaga. Nabili daw niya po yan sa parang sa thrift shop. Tapos naisip niya, parang okay siyang gawing weapon sa bag niya.
Tapos ayun po, so may mga experiences din ako ng ganun. Mostly mga gropers. Hindi ko alam kung anong term nila ngayon about that. Madalas gropers ang na-experience ko. Gropers are people who squeeze. Ano po sila? Mga hawak. Melda yung girl sa TikTok. Ang na-experience niya is yung nagkikis-kis ng katawan nila dun sa person. Naka-experience din po ako nun. Pero hindi ganung context. Hindi sa ganung context. It's more of sa legs ko lang. Naalala ko yan eh. Nakaupo ako sa 3-seater. Kasi diba po yung sa likod ng driver, usually reserved yun for priority seat. Tapos yung sa second, doon ako nakaupo. Tapos I remember I was eating. And then there's this guy na tumabi sa akin na may dala siyang backpack na obvious na walang laman. Tapos, nung tumabi siya sa akin, doon ko na naramdaman na kinikis-kis niya yung legs niya. Yung gilid ng legs niya sa legs ko. Tapos nung inisip ko parang, should I call him out or should I just change seats? Kasi diba pa yung second row, yun yung may mataas na parang hindi pantay yung tapakan nun eh. Parang elevated siya eh. So, noong time na yun, parang nakaka-hassle na bababa ako. So, naalala ko, yung friend ko, binigyan niya ako ng, alam niyo po yung pilot na technical pen. Binigyan niya ako ng ganun, pero wala nang ink. So, binigay niya lang sa akin yun as a weapon. So, naalala ko po, kinuha ko lang siya sa bag, wala siyang takip. Tapos, nilagay ko siya sa ilalim ng arm ko. Kaya nung tinatry niyang kasi ginigit-git niya ako eh. Nung ginigit-git niya ako ng ginigit-git, tinusok ko siya ng tech pen. And parang gumanon siya. So, may naramdaman siya. Tapos, doon niya na-realize na, hindi po sure si ate. So, siya na mismo lumipat ng seat. Madalas po yun, sasakay sila ng baklaran, bababa ng sapote. Or, sasakay sila ng sapote, bababa sila ng baklaran. Palagi po yun. Tapos, meron pa kang isang experience naman. Naupo naman ako sa likod. Tapos, sa 2-seater naman ako naupo. Mahilig po kasi ako maupo doon sa elevated. Ewan ko ba kung bakit. Parang kasi napaka-comfortable kapag mataas yung upuan. So, nung naupo po ako doon, yung katabi ko, bulky siya na guy. Tapos, nandun ako sa may window seat. Tapos, ang ginagawa po niya is, naka-cross yung arms niya across sa dibdib niya. And yung isa po niyang kamay, inaabot yung dibdib ko. So, nung naramdaman ko yun, sabi ko, teka, parang iba to ah. So, ang ginawa ko po, yun po kasi nasakyan kong bus pa uwi. Hindi ko alam kung it's how the bus is built, na ganun yung brakes niya. Pero every time nagbe-brakes po yun, talagang magigising ka kung mahimbing ang tulog mo kasi talagang maaalog ka. So, nung pong time na yun, nung nag-brake si kuya, tinulak ko po siya sa seat. Lumagapak po si kuya sa sahig. Tapos even yung mga nakaupo dun sa across the seats from us, nagulat din sa kanya. And kahit siya nagulat, kasi he's pretending to be asleep eh. Tapos
pagdilat niya, nasa sahig na siya. Tapos ako po, dead na, kunyari tulog. Pwede ka naman po kasing pwede ka naman to make a scene and call out their attention. Or you just beat them with their own game. Kasi karamihan po, ang alam ko sa mga gropers is gusto nilang biktamihin yung mga taong akala nila will let them do what they're doing. Kasi alam nila na ito yung mahiyain, ito yung tahimik. Mukha po kasi akong hindi makabasag pinggan pag di nyo ako kilala. Tapos meron pong isang time, madalas po kasi ako umuwi ng gabi. Kasi nung student pa ako, pag Thursday, yun yung 7:30 ko na class. Tapos ako lang yung tiga-south. The rest of my classmates po, nakatira sa dorm sa likod ng school. Minsan nga sinasabi nila, matulog na lang daw ako sa kanila, tapos uwi na lang ako the next day. Sabi ko, ayoko. Kasi may klase rin po ako the next day. Tapos, yun nga yung mga times na nakikilala ko yung mga tao. Imbis na mairita ako or matakot ako sa sarili ko, parang nafe-feel ko pa rin yung presence ni God sa loob ng bus. Yung presence ng angels niya. Kasi, in all those times na na-experience ko yun, rare. It's a rare thing na not anyone parang came in my defense. Like, meron pa ako isang time na tayuan yung bus. Tapos, yun, gabi na ulit and everyone is tired. So, hindi rin ako nag-expect ng anyone to offer their seat to me. Pero, meron pong guy sa likod ko na naramdaman po inaamoy niya yung leg ko. Tapos, parang yung hero ko was from a guy na rosy cheeks na po siya sa sobrang kalasingan niya. Obvious naman na mukha siyang lasing. Kasi nag-oily na yung face niya, tapos rosy cheeks na siya. Tapos, sakop niya yung isang buong upuan. 3-seater po yung upuan niya, pero sakop niya yun. Kasi he's a really big guy. Tapos siguro napapansin niya yung guy sa likod ko and I'm not saying anything. Bigla niya sinabi sa akin na, "Hoy ate, upo ka dito, tabi tayo," sabi niya gano'n. Tapos sabi ko, nung una, natakot pa ako kasi nga lasing eh. Sabi ko, hindi kuya, okay lang. Sabi niya gano'n. Sabi niya, sige na ate, maupo ka na. Sabi niya, tapos umurong siya dun sa may window. Kinuha niya yung bag niya, nilagay niya sa gitna namin. So parang ako, yun yung way of telling me na wala akong masamang intention. I just want you to sit down. So nung umupo na po ako, wala na nangagawa yung guy. Andun lang siya, nakatayo. Tapos meron time na ako naman ang nag-rescue sa isang girl. Etong girl na to, nakaupo siya sa 2-seater. Tapos yung guy, nakatabi niya, para siyang binubulungan na parang siyang pinipilit of some sort. Kasi nakikita namin yung girl na parang she kept saying na hindi. Mga ganun siya. So, kami ng mga friends ko, na-notice namin yun. Tapos, parang sinabi na lang namin na, "Oh, Leia, andito ka pala." Tapos, parang gets na niya na. Sabi niya, hi, ganun siya. Sabi niya, "Oh, birthday ni ganito, kasama ka." Tapos sabi nung guy,
Parang sinasabihan siya na wag ka sumama, ganyan. So, ang ginawa namin, hinawakan namin yung girl para hatakin siyang tumayo. Wala na nagawa yung guy. Tapos, naupo kami dun sa harap. Hanggang sa bumaba na siya sa, Vito Cruz. Minsan talaga, pag gano'n na nagta-travel ako, I'm so thankful na never ako naka-experience yung mga sa news na hinold up or ni-rape. Kasi bumababa po ako ng nung time na yun, bumababa kami ng Pilar. So pagkababa mo ng Pilar, sasakay pa kami ng jeep papuntang village ko. Minsan pa talaga walang jeep, nilalakad ko. Kaya grateful din ako sa mayor namin na pinailawan niya ng bongga yung Alabang Zapote Road. So yung mga girls dyan, I would advise you pag uuwi kayo ng gabi to bring some kind of weapon with you. Yung hindi halata. Kasi hindi mo naman masasabi. Minsan nakakatakot din na baka sundan ka or baka lalo kang hindi pababain or baka sunggaban ka na lang, diba? Pero it wouldn't hurt to bring a little something that you can use as a weapon. Marami ako nakikitang girls na nagdadala ng pepper spray. Ako po kasi, personally, hindi siya masyadong advisable for me. Kasi, minsan hindi natin alam yung totoong intention ng tao. And, like me, praning ako eh. So, baka mamaya yung actions ng person na yun, hindi naman pala sa inisip ko. Tapos na pepper spray ko siya. Tapos, baka mamaya, pala siya, allergic pala siya sa pepper spray or, alam mo yun. So, ako parang, okay na ako dun sa mga weapons ng kaklase ko. Pero wag ka naman magdadala ng kitchen knife, yung mga ganun. Wag naman ganun. Yung subtle lang, yung pencil, mga ganun. Normal lang. So, ingat kayo girls. Ingat and prayers. Lots of prayers. Yan lang.